Binabati ko ang lahat ng mga tagapakinig dito. Tawagin niyo akong Jenny. Tindera ng banana Q dito sa baryo namin, pero dating nagtatrabaho sa Qatar. Kaso nga lang, winaldas ng asawa ko ang lahat ng ipon ko kasama ang kabit niya. Mga 3 taon na ang nakaraan. At nung naubos na at umuwi na ako galing ibang bansa, bigla na lang niya kaming iniwan ng anak ko. Yung kaunting natira sa ipon ko. Sinubukan ko sa negosyo pero wala rin. Nagtrabaho din ako bilang kahera pagkatapos noon, pero dahil nga sa pandemya, nawalan po ako ulit ng trabaho. Kahit nagtitinda lang po ako ng banana Q, ay nakakaraos naman po kami ng aking anak. Isa po sa naging libangan namin tuwing gabi ay ang makinig sa mga kwento po ninyo. Kahit papaano, nakakalimutan ko ang problema habang nag-i-enjoy sa mga kwentong kababalaghan. Ako man po ay meron din pong alam na kwento noong dalaga pa po ako. Nakatira po kami noon sa may tabing ilog sa probinsya po ng Aklan. Hindi ko na po babanggitin pa kung saang barangay, pero sakop po ng Libakaw, Aklan. Kung sa noong araw po, isa talaga sa may tuturing na may pagkaliblib po na bayan sa Aklan. Ganon lang talaga ang datingan noon ng baryo namin. Sa lugar po namin ay meron po akong matalik na kaibigan. Tawagin po natin siya sa pangalang Belen. Magkaedad lang po kami at magkaklase po kami simula elementarya. Nga pala, nangyari po ang kwento kong ito noong ako ay nasa ika-4 po na taon sa high school. Magkaklase pa rin po kami ni Belen noon. At sabay po kami kahit papunta at pauwi galing pong eskwelahan. Ganon po kami ka-close po noon na halos lagi nga po kaming magkasama. Magkalapit lang din po yung mga bahay po namin na noon ay parehong malapit po sa may tabing ilog. Isang umaga, nabanggit po ni Belen sa akin na umalis nga raw po si Mang Ambo, ang tatay po nito, para sunduin daw ang kanyang lola na taga-Capiz. Doon na raw ito titira sa kanila dahil nag-away daw ang lola niya at ang kanyang tita. Kaya kukunin daw muna ni Mang Ambo at doon na muna titira sa bahay nila Belen. Ang sabi pa sa akin ni Belen, hindi raw malapit ang kanyang loob sa kanyang lola dahil minsan lang daw siyang nakapunta doon sa Capiz. At mas malapit daw talaga siya sa kanyang lola at lolo sa side ng kanyang ina. Pero kahit papaano daw, nananabik naman daw ito, lalo at gusto rin daw niyang makilala ng lubos ang kanyang lola na nanay nga ng kanyang ama. Naitago nga po pala natin sa pangalang Lola Inday. Ayon po kay Belen noon, matandaan na raw po ito. Nasa 80 na raw mahigit. Kaya nangangailangan na talaga ng mag-aalaga. Nung araw din po na iyon, mga bandang 5:00 po ng hapon, ay dumating na nga po kami galing po sa paaralan. Mauna pong madadaanan sa daan ang bahay po nila Belen. At nung dumating na po kami sa kanila, meron pong matandang babae na nakaupo po doon sa upuan sa may gilid ng kanilang bahay. "Oh, Belen, yan na siguro yung lola mo. Tama ba?" Tanong ko pa po noon. "Ay oo, siya na nga yan. Halika, magmano tayo at ipapakilala na rin kita." Wika naman po ni Belen. Sabay lumapit nga po kami doon. "Kamusta po kayo, Lola?" "Mano po. Ako po ito, si Belen. Yung apo po ninyo. Ito naman po pala si Jenny, kaibigan ko po." Bungad pa po ni Belen noon. Kaya nagmano na rin po ako doon po sa matanda. Ngumiti lang po yung matanda noon, pero hindi po ito nagsalita ng kahit ano. Parang nanghihina na po talaga ito kung titignan. Kaya hinayaan ko na lang din po at nagpaalam na po ako kay Belen na dediretso na po ako sa bahay namin.
Kakaiba po noon ang pakiramdam ko doon sa matanda. Parang weirdo po na hindi ko maintindihan. Basta hindi ko po nagustuhan ang unang impresyon ko sa kanya. Kinabukasan, tinanong ko po si Belen kung kamusta naman ang unang gabi ng matanda sa kanila. At hindi ko po inaasahan ang naging sagot po sa akin ni Belen. Hindi ko alam, Jenny. Pero iba yung pakiramdam ko dyan sa lola ko. Alam mo ba kagabi, nagising ako ng mga hating gabi para gumamit ng kubeta. Di ba sa labas pa nakahiwalay yung kubeta namin? Paglabas ko, nakita ko si Lola doon sa likod ng bahay. Nagulat ako nung mailawan ko siya ng flashlight. Ang sabi niya, meron lang daw siyang hinahanap. Nung tinanong ko naman kung ano, hindi naman ito sumagot. Sambit pa po ni Belen sa akin. At isa pa, alam mo ba yung kanyang posisyon nung nakita ko siya? Tanong pa po ni Belen. Ano? Sabi ko naman. Nakatuwad siya. Nakatuwad si Lola. At nakailang tawag pa ako sa kanya bago ito natauhan at tumayo ng maayos. Nung makita ko siya, ibang kilabot ang naramdaman ko. Kwento pa po ni Belen sa akin. Dahil nga po close naman po kami, hindi na po ako nakapagpigil pa noon. Hindi naman kaya aswang yung lola mo, Belen. Una, taga-Kapis eh. Di ba maraming aswang ton? At di ba ganun din daw yung mga aswang? Tumutuwa daw habang naglalakbay ang diwa sa kung sino mang inaaswang nila. Sabi ko pa po noon, kaya nagtinginan lang po kami ni Belen dahil yun din pala ang kanyang iniisip. Nung mga sumunod po na araw, mas lalo kong ikinagulat ang mga ibinahagi sa akin ni Belen. Nung nakaraang gabi daw, narinig daw niyang merong bumukas na bintana sa kalagitnaan ng gabi. Doon daw yon sa kwarto ng kanyang lola. Sinundan daw yon nang tunog na yun bang tipong parang mula doon sa bintana ay merong biglang tumalon. Magkakatabi lang ang 3 kwarto sa kanilang bahay. Bale, isa po doon sa matanda. Ang isa ay kay Belen at nasa gitna naman ang sa kanyang mga magulang. Kurtina lang daw ang takip sa bawat pinto. Kaya naisip raw po ni Belen na tignan. Una daw niyang hinawi ang kurtina sa pinto ng kwarto ng kanyang mga magulang at mahimbing raw na natutulog ang mga ito. Ngunit nung tignan daw niya ang kwarto ng kanyang lola, wala na raw ito doon sa kanyang higaan at nakabukas na ang bintana ng kwarto nito. Marahan raw na pumasok si Belen doon sa kwarto ng matanda at doon daw sa may bintana naiwan daw yung duster at pati pa daw ang damit panloob ng kanyang lola. Maya-maya pa, nakarinig daw ng ingay si Belen mula doon sa may likod ng bahay malapit sa may kusina. Imbes na sabihan niya ang kanyang mga magulang, marahan daw siyang pumunta doon sa may kusina. At doon daw banda, nakakulong daw sa labas ang 2 nilang alagang kuneho. Bigay lang po yun ng kanyang tita na noon ay inaalagaan talagang mabuti nila Belen. Ngunit nung sumilip daw siya sa may siwang doon banda, agad niyang nakita na merong taong nakayuko doon. Hindi, sa unang tingin lang daw, parang tao pero iba daw po yung itsura eh. Parang mabalahibo daw. At naglalaway pa na parang hayop. Naaaninag daw niya dahil medyo maliwanag daw ang buwan ng gabing yon. Mabilis daw nung pinasok ang kamay niya sa kulungan ng kuneho. Sabay tahasang hinila palabas ang isa. At agad daw yung kinagat ng nilalang. Mali. Hindi lang kinagat.
kundi agaran daw na nilantakan. Parang mabangis daw na hayop, na gutom na gutom. At sa puntong yon, nung medyo nakaharap daw yon doon sa direksyon ni Belen, nakita niyang pamilyar ang aswang na yon. Aswang na po yung tawag ko dahil kakaiba nga po yung anyo. Walang iba daw po yon, kundi ang kanyang sariling lola. Naging nakakatakot lang daw ang itsura, pero talagang nakilala daw ni Belen. Pagkatapos daw po nun, tinapon lang daw nun yung natira doon sa kuneho, doon sa may kakahuyan, sabay agad ding umalis. Hindi alam ni Belen kung saan yun nagpunta. At nasa mga 30 minutos din daw ang kanyang hinintay bago raw ito bumalik. Hindi nasabi ni Belen sa kanyang mga magulang dahil natakot daw po ito. Nagtaka daw ang kanyang mga magulang kung saan napunta ang isa doon sa kanilang mga kuneho. Pero inakala lang daw nila na baka nakawala. Nung ikwinento po niya yon, nagtayuan talaga ang balahibo ko sa katawan. Hanggang sa meron nga pong nangyari ulit. Isang gabi, nagulat po kami nang marinig po namin na meron pong sigawan doon sa may bahay po nila Belen. Kami lang din po yung malapit na bahay sa kanila nung panahon po na yon. Lumabas po kami ni nanay dahil nagkataong nagkakasakit po noon yung tatay ko. Kaya nagpaiwan po ito sa bahay namin. Halos patakbo na po ang lakad namin noon. Nung malapit na po kami kila Belen, narinig po naming umiiyak po si Belen. Pati na rin po yung nanay po nito. Habang galit na galit naman po ang tatay po ni Belen. Ilang sandali pa ay narinig po naming hingi po ng hingi ng tawad ang lola ni Belen. Hindi po namin alam ang gagawin namin noon, kaya natigilan po kami. Pupunta po sana kami doon para umawat lang. Dahil naririnig nga po namin sila na parang nag-aaway po. Ilang sandali pa ay napatras po kami sa may harap po ng bahay nila. Nung kinaladkad po ni Mang Ambo si Lola Inday palabas po ng bahay, may hawak po na itak si Mang Ambo noon. At hindi ko po malilimutan ang kanyang sinabi. Kaya pala nag-away kayo ng kapatid ko. Aswang ka na pala, Nay. Ganyan ka na pala. Sabi pa po noon ni Mang Ambo. Nung nilabas niya ang matanda, balot po ng dugo ang bunganga at damit nito. Yung tipong parang kumain na naman ng hayop o kung ano. Nagulat po si Mang Ambo nang makita pong nandoon nga po kami. Narinig na rin ninyo siguro. Wala na akong dapat itago pa. Aswang itong nanay ko. Ang wika pa po nito habang palingon-lingon po sa paligid. Dahil siguro nag-iingat din po na baka may ibang tao pala doon at meron pang ibang makarinig. Tinutukan po ng itak ni Mang Ambo ang kanyang nanay noon. Pero pinigilan po ito ni Belen. At nagmamakaawa ang kaibigan ko. Nahayaan na lang ang kanyang lola na bumalik na doon sa kapis. Sa pakiusap po ni Belen at ng asawa po ni Mang Ambo, ay nakuha naman po nila yung itak. Hingi po ng hingi ng tawad ang matanda noon. Na talagang totoo nga po ang lahat ng aming mga narinig. Noong pinaalis na po kami ni Mang Ambo, ay syempre hindi na po kami nakialam at umuwi na nga po kami. Kinabukasan po noon ay hindi naman po namin nakita ang matanda. Ang sabi po ni Belen, maaga pa raw na umalis, pabalik ng kapis. Nung tinanong ko po si Belen, yung alaga naman daw pala nilang manok at yung isa pang natirang kuneho, yung dinali ng kanyang lola. Ikwinento ko po ito dahil matagal na rin pong wala sila Belen sa lugar po na yon sa Aklan. Maging kami po lumipat na rin po dito sa Maynila. Ito po yung kwento ng kaibigan ko. Sana nga po ay mapili.
Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig sa kwentong ito ngayon. Ako po ay nasa 63 taong gulang na rin po sa ngayon. Senior na rin po kumbaga. Siguro isa rin po itong edad ko. Kung bakit simula nang mapakinggan ko po kayo, tuloy-tuloy na po akong nakinig sa lahat po ng mga kwento dito. Sa ganitong edad po kasi, nakahiligan ko din po noong araw na makinig po ng mga drama sa radyo. At ganun rin po sa mga kwento ng lolo ko bago po kami matulog noong kabataan ko. Noon pa man ay mahilig na po ako sa mga kwentong kababalaghan. Dahil maraming mga kwento noon ang lolo ko sa aming magkakapatid. Ngunit itong ikukwento ko po sa inyo ngayon ay karanasan po mismo namin ng tatay ko noong mga panahong lumipat na po sila lolo sa Mindanao. Noong nasa elementarya pa po kasi ako, kasama pa po namin sila lolo at lola sa bahay po namin dito sa Negros Oriental. Pero nung binatilyo na po ako, umalis na nga po sila at lumipat po doon sa tita ko sa Mindanao. Bali nang mangyari po itong kwento ko sa isa sa mga baryo dito sa Negros Oriental, binatilyo na nga po talaga ako. Nagsimula po ang lahat nang minsang sinabihan po ako ni tatay na manghuli ng isang inahing manok. May pagbibigyan lang daw po ito. Marami po kaming mga alagang manok noon. Pero bihira lang po talaga na makita kong merong binibigay si tatay. Wala naman po kasi itong barkada talaga at di rin po ito umiinom kaya malabo rin pong pangpulutan. Napapaisip man po ay hinayaan ko lang po at sinunod ang kanyang mga utos. Itinali lang din po ni tatay ang mga paanon at tapos umalis na rin po ito. Ang bahay po namin ay nasa bandang dulo po ng baryo. Sa pagkakaalala ko po noon, parang 3 bahay lang po yung nandoon banda sa may dulong bahagi. Inutusan po ako noong umigib ni nanay ng tubig. Kaya tinaha ko po yung parehong daan na tinungo po ng tatay ko sa kanyang pag-alis. Hapon po noon mga bandang 4:00 po ng hapon. Binilisan ko nga po ang lakad ko noon para maabutan ko po yung tatay ko. Mga lagpas 10 minuto na rin po siguro akong naglalakad nung sa wakas ay maabutan ko po siya. Ganon po talaga noon sa mga probinsya. Minsan, ang layo po talaga ng pag-iigiba ng tubig na maiinom, na maglalakad ka pa po ng may kahabaan. Naabutan ko po yung tatay ko, doon pa talaga banda sa parte kung saan maghihiwalay na po yung daang tatahakin namin. Doon po yun banda sa bahay ng isa naming kababaryo. Naitago po natin sa pangalang Lola Liway at Lolo Dolpo. Bago po ako lumiko sa kabilang daan, napatingin po ako noon dahil tumigil po si tatay doon sa harap po ng bahay nila Lola Liway at tinatawag po niya ang 2 matanda. Sabay iniabot po niya ang daladala po niyang buhay pa na manok kay Lolo Dolpo. Hindi ko po alam pero kakaiba po yung pakiramdam ko noon kaya nagtago pa po ako. Kahit may sapat naman pong distansya para hindi nila ako agad mapansin. Lalo at marami naman pong punong kahoy doon banda. Kakaiba lang po talaga yung ngisi ng matanda nung iniabot po sa kanya ni tatay yung manok. Nung sumunod po na mga 2 araw, sinundan ko po ulit yung tatay ko. At ganun nga po ulit yung nangyari. Pero ang pinagtataka ko po noon, nung mga ibang araw naman po, na umaalis nga rin po yung tatay ko. Wala naman po itong ibinibigay doon sa 2 matanda. At ang isa pa pong tanong noon sa utak ko, bakit ginagawa yun ng tatay ko? Samantalang kasama naman po ni Lolo Poldo at Lola Liway ang 2 po nilang anak na lalaki
na parehong wala pa pong mga asawa. Kaya kayang-kaya naman po sana nilang mabuhay nang wala pong tulong ng iba. Hindi rin naman po halata yung mga binibigay po na manok ng tatay ko. Dahil sa dami nga po ng alaga naming manok ng panahon po na yon. Hanggang sa mapagtanto ko po nung sumunod pong mga buwan, nang oras po kung kailan nagbibigay si tatay ng manok doon sa dalawang matanda. Nangyayari lang po yon sa tuwing bilog nga po yung buwan. At kahit nung sumunod pong mga buwan, napatunayan ko po noon na binibigyan lang po ni tatay ng buhay na manok ang dalawang matanda kapag kabilugan po ng buwan. Siyempre, naging malaking palaisipan po sa akin yon. Binatilyo na rin po ako noon At pwede ko naman po talagang masabi na matalino rin po ako noon. Pero hindi ko lang po talaga mabigyan ng paliwanag noon kung bakit yun ginagawa ng tatay ko. Kaya nung litong-lito na po talaga ako, nagtanong po muna ako sa nanay ko. Sinabi ko muna sa kanya ang mga napansin ko at hindi ko po akalain noon, Sir Dan, na alam naman po pala ni nanay ang tungkol doon. Halata ko rin po na medyo nag-iisip po ito kung ano nga ba yung isasagot po nito sa akin. Hanggang sa isang maikling tugon lang po ang kanyang nagawa sa napakarami kong tanong. Para din yan sa atin. Wika pa po nito habang tinitignan ako sa mata. Ganon lang po talaga yung kanyang sinabi at tumalikod na ito dahil mangunguha pa daw siya ng gulay para sa kanyang lulutuin. Ilang beses ko po noong gustong tanungin yung tatay ko pero hindi ko po magawa. Lalo at parang lagi po kasing seryoso yung tatay ko. Kaya natatakot po akong magtanong. Natatakot rin po ako noon na baka kapag nalaman niyang sinusundan ko siya minsan, lalo na kapag umaalis siya ng kabilugan ng buwan. At baka magalit pa po ito sa akin. Mabuti na lang po at hindi talaga ako sinumbong ng nanay ko. Kahit nalaman po niya ang ginagawa kong pagsunod. Hindi ko po pala nababanggit na mas marami po yung pagkakataong dalawang manok ang ibinibigay ng tatay ko doon sa mga matanda. Tulad ng sabi ko, marami talaga ang alaga naming manok. At patuloy lang po yung dumadami sa kabila ng ginagawang pagbigay ng tatay ko. Doon po sa dalawang matanda tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Hindi ko rin po alam noon kung ano nga bang ibig sabihin ng nanay ko sa kanyang sinabi na para din daw sa amin ang ginagawang yon ng tatay ko. Nag-aabang po ako noon na sumapit po ulit ang kabilugan ng buwan. At sa pagkakataon po na yon, sinabi ko po sa sarili ko na kapag nakita kong naghahanda ng umalis yung tatay ko na meron ulit na dalang manok, dapat mas mauna akong umalis at pupuslit ako doon sa likod ng bahay nila Lola Liway. Magmamanman ako doon kung ano ba talagang ginagawa ng mga ito sa mga manok na binibigay sa kanila ng tatay ko. Bandang lagpas 5:00 na po noon ng hapon, nung makita ko pong nanghuli na nga po yung tatay ko ng mga manok at naghahanda ng umalis. Ang ginawa ko po, agad po akong umalis para mauuna na po ako doon sa bahay po ng matanda. Hindi naman din po ako hahanapin sa bahay dahil nagawa ko na po lahat ng mga gawain ko. At sanay naman din po sila noon na kahit gabi, umaalis po ako kasama ang mga kaibigan ko para manghuli ng alimango o di kaya naman ay mangisda. Nagmadali po akong pumunta doon sa bahay po nila Lola Liway. Kamuntikan pa po akong makita ng matanda noon pero agad po akong nakapagtago. Pumasok po ako noon sa may silong po doon sa likod, kung saan po nakatambak ang mga bunga po ng nyog na kinokopra din po nila Lola Liway. Isa po yun sa kanilang kabuhayan noon. Sakto po yung pwesto po na yon dahil nakikita ko po yung nasa likod. Pero kita ko rin po ng bahagya ang sa may gilid po ng bahay, kung saan malapit po sa kalsada. Kaya alam ko pong doon manggagaling yung tatay ko. Dumidilim na po noon pero wala pa po yung tatay ko.
Siguro may mga ginawa pa po muna bago umalis. Nung medyo madilim na po talaga, narinig ko na nga po yung boses ng tatay ko. Andun pa rin po ako sa silong at nagtatago po ako sa likod ng mga nakatambak po na kahoy at mga niyog. Sumili po ako doon at nakita ko po yung tatay ko na may dalang dalawang manok tulad po ng dati. Iniabot po niya yon sa matanda at agad din po siyang umalis. Mabilis po akong kinabahan noon ng pagkakuha po ng dalawang matanda sa manok na binigay sa kanila ng tatay ko. Doon po sila dumiretso banda sa likod po ng bahay nila. Hindi sobrang lapit sa may silong dahil dumistansya po sila sa bahay nila. Pero doon din po talaga banda. Dahil kabilugan na naman po ng buwan, nakikita ko po talaga sila dahil maliwanag. Hindi po sila kita kung nasa may kalsada ka po banda pero doon po sa pwesto ko, kitang-kita ko po yung mga ito. At muntik na po akong mapasigaw nung halos sabay po nilang kinagat sa may leeg yung hawak po nilang manok. Nangisay pa po sandali yung hayop noon habang nasa bunganga po nila yung leeg noon. Hanggang sa hindi na nga po gumagalaw yung mga yon. Agad po akong napatakip sa bibig ko dahil sa kaba. At halos masuka po ako sa nakita ko. Punong-puno po ng dugo yung mga bunganga po nila noon, Sir Dan. Hanggang patuloy po nilang nilantakan yung kanya-kanya nilang hawak na manok. Para po silang mga hayop. Nauhaw na uhaw. At walang habas pong nilalantakan yon. Naririnig ko pa nga po kahit yung ginagawa nilang pagnguya. Nung una, mabilis po silang kumakain. Hanggang sa parang ninanamnam po nila yung hayop na kanilang kinakain ng hilaw. Ilang sandali pa po, naging malinaw na po sa akin na parang kahit pati po yung kanilang mga itsura ay may mga pagbabago na rin po. Yung mga pangil at yung mga matang mapupula, doon ko po talaga napagtanto na inaalay ng tatay ko ang mga manok sa dalawang aswang na matanda. Naihipo ako noon sa kaba. Lalo na po at binatilyo lang din po ako noon. Pero hindi ko po noon masikmura ang mga nakikita ko. Dahan-dahan po akong umalis sa pwesto ko at palihim na po sana akong aalis doon nang masagi ko po ang isang nakasandal na kahoy at natumba po yun doon. Dahilan para marinig po nila ako. Sa punto po na yon, tumakbo na talaga ako at napasigaw pa po ako sa takot. Nung nilingon ko po sila, wala na po sila doon sa kanilang kinalalagyan. Halos maiyak na nga po ako noon habang tumatakbo at sigaw po ako ng sigaw ng tulong. Ilang sandali lang po ay ramdam ko talaga na merong sumusunod sa akin. Nadapa po ako noon sa may damuhan at nanginginig na po yung tuhod ko na parang hindi ko po magawang bumangon at gapang na lang po yung kaya kong gawin dahil sa labis po na kaba. Bago pa man po ako himatayin sa kaba, narinig ko po yung boses ng tatay ko. Hindi pa po pala ito nakakalayo at narinig po niya ang sigaw ko na alam niyang ako talaga yung sumisigaw kaya napatakbo po ito pabalik. Halos sabay pong dumating noon doon yung tatay ko at yung dalawang matanda na noon ay pinapahid pa po yung dugo sa kanilang mga bunganga. Tay, aswang sila. Nakita ko. Sigaw ko pa po noon. Pero agad akong pinatahimik ng tatay ko. Hindi kami masama, iho. Alam yan ng tatay mo. Hinabol ka lang din namin dahil baka may iba kang makasalubong at sabihin mo ang mga nakita mo. Wika nga po noon ni Lola Liway. Huwag daw po akong matakot at hindi raw po sila nananakit ng tao. Ang ginagawa daw ng tatay ko ay tulong lang din daw sa kanila. Lalo at minsan daw nilang tinulungan yung tatay ko nung merong aswang na sumusunod kay tatay sa kanyang daan pa uwi. Tango lang po ako noon ng tango dahil takot na takot pa rin po ako noon.
Pag-uwi po namin, ipinaliwanag po ng tatay ko ang lahat na hindi nga raw lahat ng aswang masama. At mangako daw po ako na wag kong ipagsasabi ang lihim ng dalawang matanda. Ngayon lang po ako naglakas loob na magkwento. Dahil matagal na rin pong patay yung dalawang matanda at wala na rin po dito sa lugar namin ang kanilang mga anak. Hindi ko nga po alam at baka patay na rin po yung kanilang mga anak. Siguro marami po sa inyo dito ang nag-iisip na lahat ng aswang masama. Pero kayo na lang nga po yung humusga. Hanggang dito na lang din po yung kwento ko at salamat po. Binabati ko po kayong lahat ng isang magandang araw. Nagpapasalamat po ako kung sakaling mapili po ninyo itong kwento ko. Sinulat ko po ito mula pa dito sa isang baryo na sakop ng Zamboanga. Sa katunayan, karanasan talaga ito nang yumao ko ng lolo. Naitago na lang natin sa pangalang Lolo Erning. Noong kabataan ko po, makailang ulit po niya itong naikwento sa amin. At sa totoo lang, lagi rin daw niyang naikukwento sa mga magulang ko. Nangyari daw po ito taong 1971. Bagong panganak lang daw po noon yung lola ko sa panganay po nila na wala nga pong iba kundi yung tatay ko. Ito pong si Lolo Erning, tatay po ng tatay ko. Yun na nga po. Sanggol pa lang daw yung tatay ko noon. Kaya todo kayo daw si Lolo. Lalo at bagong simula nga rin lang sila sa kanilang buhay. Nagtatrabaho po yung lolo ko noon sa isang koprahan ng nyog tuwing Lunes hanggang Biyernes. Kapag Sabado naman daw at Linggo, nagtitinda yung lolo ko doon sa sabungan na malapit lang din sa amin. Kung ano-ano lang din daw. Sigarilyo, candy at kung ano-ano pa. Para lang may pandagdag kita. Sinisigurado naman daw ni lolo na makauwi siya agad bago pa lumalim ang gabi. At madalas nga raw, umuwi na raw siya kahit bago pa magdilim. Siyempre, panganay nila ang tatay ko. Kaya hindi rin niya pwedeng hayaan na lang si Lola na mag-isa sa kanilang bahay, lalo na nga sa gabi. Alam naman daw ni Lolo noon na delikado talaga, lalo at madalas rin daw mapabalitang merong mga batang inaaswang o may kung sino mang hinahabol o inaatake ng aswang. Mas madalas pa nga raw yung mga ganun noon kung ikukumpara sa panahon ngayon. Isang umaga, habang nagkakape daw po si Lolo, napadungaw ito doon sa bintana ng kwarto nila. Pagdungaw daw po niya, napansin niyang merong mga bakas ng paa ng hayop doon banda. Parang paa daw ng baboy na medyo nagtaka agad si Lolo dahil una, wala naman silang alagang baboy. At pangalawa, wala naman silang napapansing hayop na pagala-gala doon banda mula nung doon sila nagtayo ng bahay. Medyo maputik sa likod ng bahay dahil ilang araw na ring umuulan daw noon. May silong po yung bahay nila Lolo. Yung tipong merong espasyo na nilalagyan pa ng kahoy panggatong. Sa pagtataka ni Lolo, lumabas po siya ng bahay at tinignan po niya doon sa likod. Doon na po nito napansin na sa dingding ng bahay, meron daw mga putik. Sa pagkakataong yon, medyo mas nakakapagtaka na yung mga bakas. Dahil mukha na raw yung paa ng tao. At paakyat yon hanggang doon sa itaas. Ayaw ni Lolo na mag-isip agad ng malala. Kaya naisip po niya na baka may sumubok lang na magnakaw sa kanila. Pero wala naman ding nawawala sa mga gamit nila. Gumamit nga po si Lolo ng hagdan at tinignan niya talaga sa itaas. At doon po nito nakita sa pinakaitaas po na kawayan na meron naman pong bakas ng 2 kamay. Putik din po yon pero yung bakas po ay 2 kamay naman na parang kumapit po doon sa pinakaitaas ng dingding
ang kung sino mang nagmamayari ng kamay na iyon. Sakto din po yon sa mga bakas po ng paa sa dingding na parang kung titignan daw ng mabuti, parang sumilip lang doon ang nilalang o ang taong may gawa nun. Bago lang daw yung putik na hindi pa ganun katuyo. Kaya alam ni Lolo na nung isang gabi lang din yon. Yun daw talaga ang kanyang kutob, na merong sumilip doon habang mahimbing silang natutulog. Hindi para magnakaw, kundi para mga aswang. Nung gabi daw po kasi na yon, iyak daw ng iyak ang anak nila, na yung tatay ko nga po. Iyak daw ito ng iyak at maya-maya daw na nagigising sa kanyang pagtulog. Ang kutob ni Lolo, baka wala na raw pala silang kamalay-malay at inaaswang na yung bata. Nilinis lang po ni Lolo ang mga bakas na yon at pagkatapos po ay nagkabit daw siya ng asin at dinikdik na bawang doon sa dingding. Nilagay lang daw niya sa maliit na supot at tinali at sinabit doon. Para lang maitaboy kung totoo nga po na meron ngang nangangaswang sa kanilang bagong panganak na sanggol. Yung bintana rin daw, sinabitan din daw nila ng asin at bawang. Naniniguro lang din yung lolo ko. Ngunit kinabukasan daw, nagsimula raw lagnatin ang kanilang anak. Dinala po agad nila sa doktor at medyo bumuti naman ang pakiramdam ng bata. Pero pagsapit daw po ng dilim, biglang iyak na naman ng iyak at nilalagnat po ulit. Nagsabi na raw si Lolo noon na baka hindi talaga doktor ang kailangan ng kanilang anak, kundi albularyo. Dahil sa tuwing umiiyak daw po yung sanggol, parang labis daw po talaga itong nasasaktan, na talagang kikilabutan ka raw kapag pinagmamasdan mo yung bata. Habang iyak ng iyak ang bata, lumabas na raw po ng bahay si Lolo at nagsiga. Yung pinakamalapit na bahay sa kanila ay medyo malayo-layo pa raw sa kanila, kaya alam ni Lolo na kailangan talagang may gawin siya, lalo at wala siyang ibang maaasahan. Marami raw bayabas sa paligid ng bahay nila Lolo, kaya binali daw niya ang ilang maliliit na sanga at nagsiga siya gamit yon. Binudburan pa niya ng kaunting asin at nilagyan din niya ng kamangyan. Hindi ko alam kung merong nakakaalam niyan sa inyo. Sa may harap ng bahay niya ginawa yon. Pero hindi pa rin daw tumatahan yung bata, kaya kumuha si Lolo ng lumang kaldero at nilagyan niya iyon ng baga. Sabay nilagyan ulit ng dahon ng bayabas at binudburan nga po ng asin. Habang umuusok daw po yon, nilibot yon ni Lolo sa kanilang bahay. Turo lang din daw yon sa kanya ng kanyang nanay. Kailangan mo raw umikot ng 7 ulit sa bahay habang pinapausok yon para maitaboy ang kung anumang nasa paligid. May kasama daw po yung dasal, pero ang problema, nakalimutan raw po ni Lolo yung dasal. Kaya ang ginawa niya, nag-ikot pa rin siya sa bahay habang nagdadasal pa rin daw ng ama namin. Habang ginagawa daw po yun ni Lolo, napansin niyang naglilipara ng mga ibon doon sa likod ng bahay. Parang natakot daw yung mga ito, o baka merong bumulabog sa kanila. Nakompleto naman ni Lolo yung pag-ikot at sakto daw talaga na nung matapos niya yon, tumahan nga sa kanyang pag-iyak ang kanilang anak. Akala ni Lolo, nilubayan na sila ng kung anumang aswang na nasa paligid, kaya pumasok na raw siya sa kanilang bahay. Ngunit hindi pa nga raw lumipas ang 1 oras, bigla-bigla na lang daw na parang may naglalakad na kung anong mabigat doon sa bubong ng kanilang bahay na gawa lang nga po sa pawid. Sa may kusina daw po nagsimula yon at marahan daw na papunta sa kwarto. Tulog na raw po yung sanggol noon, pero gising pa po yung lola ko at yung lolo ko. Nakatingala lang daw sila habang marahang gumagapang doon sa tapat ng kanilang kinalalagyan ang kung anumang nasa bubong, hanggang tumigil daw talaga yon sa itaas lang mismo ng kwarto kung saan sila nakahiga.
Bumangon na raw yung lolo ko noon at kinuha ang kanyang tanso na patalim. Lalabas daw po sana ito. Pero dahil takot na takot si lola, ay pinipigilan po siya nito. Habang nangyayari yon, napansin daw po ni lolo na parang marahan ng hinahawi nung nasa bubong yung mga pawid. Imagine po hindi naman po ganon kataas yung bubong nila lolo, kaya naririnig talaga nila ng malakas ang gumagapang po doon sa kanilang bubong. Habang nangyayari yon, mabilis raw pong tinanggal ni lolo ang walis tingting doon sa dulo ng ginagamit nilang pangtanggal ng agiw. At dahil mahaba nga po yung hawakan nun, nagawa po sa putol na kawayan, tinali po ni lolo sa dulo nun ang tanso na patalim. Nung naitali na raw po ni lolo, kitang kita daw mismo nila ni lola na doon sa hinahawing pawid may sumilip daw po doon na isang nilalang na pulang-pula yung mga mata. At yung kamay daw nun na lumulusot na sa hinawi niyang pawid, napakahaba raw po ng mga kuko. Napasigaw daw po yung lola ko noon. At dahil daw po doon, parang mas naging agresibo daw po yon, na parang pilit na punong tinatanggal ang pawid para daw po siguro tuluyan ang makapasok. Sa galit po ni lolo, na parang sapilitan na ngang pumapasok yung aswang po na iyon. Yung hawak niyang putol na kawayan na may tinaling tansong patalim sa dulo, ginamit daw ni lolo para tusukin ang nasa itaas ng bubong. Buong lakas daw na ginawa yun ni lolo, na wala na siyang pakialam kahit maganda butas-butas na raw yung kanilang bubong. Sigaw daw ng tulong noon si lola habang nangyayari ang lahat ng iyon. Kung saan daw banda pumupunta yung nilalang, doon din daw na parte pinagtutusok ni lolo. Habang ginagawa daw po niya yon, naririnig daw po niya, Sir Dan, ang sigaw sa itaas na parang nasasaktan daw ang aswang sa kanyang ginagawa. Kaya alam po ni lolo noon na nagawa niyang tamaan ang aswang na yon. At alam niyang masasaktan talaga yon, lalo at ang sunga na patalim ang kanyang ginamit. Hanggang sa bigla na lang daw nilang narinig na parang may tumalon pa ibaba at tumakbo palayo sa kanilang bahay. Mabigat daw na bagay yon na malabong isa lang hayop. Nang mangyari na po yon, napansin daw po ni lolo na may bahid ng dugo yung kanyang patalim. Galit na galit daw po si lolo noon, na pagkatapos niyang marinig ang pagtakbo, ay hindi na raw siya napigilan ni lola at lumabas raw po ito. Sigaw raw po siya ng sigaw, na pinaghahamon niya po yung aswang na yon. Hanggang sa pumunta na nga po roon ang pinakamalapit po na bahay sa kanila, dahil narinig daw nila ang mga pagsigaw. Maging sila daw po saksi po doon sa dugo sa patalim ni lolo. Nung tignan daw nila sa itaas ng bubong, may mga bahid rin daw po ng dugo doon. Ngunit wala naman po silang nakitang kahit ano sa paligid. Mukhang nagawa nga pong makatakas nun. Pero isang araw lang daw po yung nakalipas, nabalitaan po nila na meron daw namatay sa kabilang barangay na isang matandang babae, na ang dahilan daw ay sugat sa pagsaksak. Baka sabihin niyo pong nagkataon lang yon, pero yung matanda daw po kasi na yon, matagal nang sinasabing aswang doon sa kabilang barangay. Wala naman din daw nakakitang kung sino at kung kailan ito sinaksak. Bigla na lang daw nilang nalaman na namatay ito dahil daw sa malubang sugat. Ang hinala daw nila noon, yun na nga po yung nadaling aswang ng lolo ko. Lalo at ang sunga ang gamit niya, kaya siguradong ininda yon ng aswang na yon. Lalo at isa po yon sa pangontra sa kanila. Simula daw po noon wala nang nararamdaman sila lolo eh. Ito po yung kanilang kwento. Ikatutuwa po naming magpamilya kung mapili po ninyo ito. Salamat po at paalam. Tawagin po ninyo akong Tunying. Yan po yung palayaw ko, kaya yan na lang po yung itawag ninyo sa akin. Nakatira po ako sa Aklan,
Dito po ako lumaki at dito pa rin nakatira hanggang ngayon. Ang bahay po namin ay malapit po sa ilog. Kaya ito rin po yung ikinabubuhay po namin. At naikwento nga po sa akin ng isang kasamahan ko sa pangingisda ang tungkol po sa channel ninyo. Kaya nakinig na rin ako dito at palaging nakikinig sa mga kwento. Meron na rin akong kakilala na nagpadala ng kwento dito at napili naman po. Kaya sana ay mapili rin po ito. Hindi ko na po papangalanan pa ang aming lugar. Basta kwento po ito na nangyari noong dekada 80. Nasa may bandang dulo po ng dekada 80, siguro mga 1987 o 88. Matagal-tagal na rin po pero hindi namin ito makakalimutan. Ang tatay ko po ay isang magtotroso. Kung saan-saan po sila napapadpad kapag merong kumukuha sa kanila na nagpapatumba ng mga punong kahoy sa kanilang mga lupain. Ganun po yung ginagawa ng tatay ko noon. Yung mga sobra naman pong troso ay hinihingi po nila kaya pinagkakakitaan din po namin yon. Ipinagbibili po namin kung meron pong gustong bumili. Habang minsan naman po, kapag hindi po ako nangingisda, tumutulong din po ako sa kanya sa paggawa ng mga mesa. Mula po doon sa mga troso na ibinibigay lamang po sa kanya noon. Kapag wala naman pong kumukuha sa kanila, nangingisda rin po yung tatay ko. Pangatlo po ako sa 4 na magkakapatid pero ako po yung solong lalaki. Kaya ako po yung umaalalay talaga kay tatay. Dahil rin po sa trabahong ito ni tatay ay marami siyang mga kakilala sa iba't ibang lugar sa Aklan. Marami siyang mga kaibigan. Tulad na lang ng mga Aita na minsan po ay pumupunta din sa baryo namin para manghuli ng mga bayawak at kung ano-ano pang hayop sa gubat. Bale, malapit po sa ilog yung baryo pero meron pong mga parte na masukal at magubat. Ito pong mga katutubong Aita ay mapamahiin at marami pong mga alam sa mga kababalaghan. Tuwing bibisita po sila sa baryo namin, lagi po nilang nababanggit sa tatay ko na may mga aswang daw silang nakakasalamuha doon sa baryo namin. At nung panahon na iyon ay medyo dumarami na raw. Siyempre kami po nila nanay tahimik lang at hindi kami nagsasabi ng opinyon namin tungkol doon. Kahit para sa amin ay parang hindi naman totoo ang kanilang mga sinasabi. Minsan, nung nabanggit na naman ang tungkol doon habang nasa bahay po namin sila, nagtanong na talaga yung tatay ko kung paano ba talaga nila nalalaman na meron ngang aswang sa baryo namin. Ngumiti lamang po yung isa sa mga katutubong Aita. At meron po itong dinukot na kung ano sa kanyang daladalang lumang-luma ng bag. Nung ipinakita nito ang kanyang dinukot sa kanyang bag, isa po yung bote. Katamtaman lang ang laki pero may lamang kung ano-ano. Parang maliliit na piraso ng kahoy. At merong mga kakaibang bato at patay na dahon. Tapos merong lamang langis. Hindi na ako nakapagpigil magtanong doon sa Aita na may hawak ng bote. Na tinatawag nga po namin noong kulot. Parang nakasanayan lang po naming tawag sa kanya. Lalo at kulot na kulot nga po yung buhok nito dahil katutubong Aita nga po ito. Ang sabi po niya tuwing nakakasalamuha daw sila ng aswang, umaapaw daw ang laman na langis ng bote. Kapag medyo malakas daw yung aswang ay kumukulo pa daw yun ng sobra. Hindi daw kasi yon ordinaryong langis at meron daw yung orasyon. Yun ang kanyang paliwanag. Marami rin po silang kung ano-anong abubot at mga gamit na pangontra raw sa aswang o sa iba pang mga elemento. Yan din po ang dahilan kaya sa lugar po namin sa Aklan noon, marami po sa kanila ang nagtitinda ng ganong proteksyon. Pero bibihira lang naman po na merong bumili. Dahil karamihan ay hindi naman naniniwala. Yung mga nahuhuli po nilang mga hayop tulad po ng bayawak, ang ibang lamang loob po nun gaya po ng apdo, ay ginagamit pa po nilang panggamot sa mga sakit at sa mga inaswang. Ganon po sila eh. Nung araw po na iyon, nang marinig po ng tatay ko ang paliwanag,
Hiningi po ni tatay ang isang bote ng langis. Agad naman pong ibinigay yon sa kanya dahil kaibigan nga po niya ang mga katutubo. Ang sabi po ay lagay lang daw namin sa bintana o sa dingding daw ng tindahan namin. May maliit po kasi kaming tindahan noon. Dagdag kita na rin po at hindi naman marami yung laman. Libangan na rin po ng nanay ko. Lalo at ayaw na rin po siyang pagtrabahuhin ng tatay ko noon sa palengke para magbenta ng mga isda. Yung ginawa po ng nanay ko, tinalian po niya yung bote at sinabit po sa gilid ng dingding ng tindahan namin. Kami pong magkakapatid noon ay madalas pong wala din po sa bahay. Kaya yung nanay ko lang din po mag-isa sa bahay namin madalas. Minsan gabi na rin po kami kung umuwi. Kahit yung nakababata ko pong kapatid na bunso nga po namin, ginagabi rin po minsan sa paglalaro. Isang beses po, naglalakad po ako pauwi noon sa bahay. Medyo madilim na, mga bandang 6:00 po ng gabi. Meron po ako noong bitbit na basket na may laman pong mga tilapia. Namingwit po kami sa may abandonadong palaisdaan. At may laman pa po yung mga tilapia kaya nakakuha po kami. Noon na nga lang po akong umuwi sa mga barkada ko kaya mag-isa po ako naglalakad. Nang bigla ko pong makasalubong si Aling Bining, kababaryo po namin. Meron po siyang bitbit na supot na parang galing po ito sa amin. Mukhang meron pong binili. Lalo at malapit na rin po ako noon sa bahay namin. Nung malapit na po ito, binati ko po ito. "O Aling Bining, mukhang nagmamadali po kayo ah. Galing po ba kayo sa amin?" Tanong ko pa po sa kanya pero pinandilatan lang po ako nito at hindi po ito sumagot. Sabay nagmamadali pong naglakad palayo. Sabi ko noon baka mainit lang kako yung ulo. Lalo at matanda na. At nagpatuloy na lang ako sa paglalakad. Pero hindi pa man ako nakakapasok sa bahay namin, nakita ko yung nanay ko sa may bintana namin. At tinawag nito ako agad na magmadali na raw akong pumasok at meron daw siyang mahalagang sasabihin. Pagpasok ko po, ang sabi po ni nanay, sa unang pagkakataon daw, hindi siya makapaniwala na kumulo daw yung langis na bigay sa amin ng katutubong Aita na kaibigan ng tatay ko. Nung bumili daw si Aling Bining, hindi pa daw niya agad napansin. Pero pinapasok daw po niya sa loob yung matanda dahil humingi daw ito ng tubig na maiinom. Pagbigay daw niya ng tubig, doon na raw niya nakitang kumukulo na yung langis sa loob ng bote. At bahagya ng umaapaw ang laman nun na parang lumuwag yung pagkakatakip. Natigilan daw si nanay noon habang pinagmamasdan yon. At nung tinignan niya si Aling Bining, doon din pala ito nakatingin na parang nagulat din ito. Nagtinginan daw po sila sandali. Bago agad na ipinatong ni Aling Bining ang baso sa mesa. At umalis daw ito nang walang paalam. Kaya alam ni nanay noon na totoo nga yung tungkol sa langis at isang aswang, si Aling Bining. Kaya pala ganon siya kung makatingin sa akin nung nagkasalubong kami. Hindi namin namalaya noon na madilim na pala talaga at hindi pa pala nakakauwi yung bunso kong kapatid. Yung dalawa ko namang ate ay nakauwi na. Nung lumabas po ako ng bahay para hanapin na po sana si bunso, naitago nga po natin sa pangalang Mayet. Bigla naman pong dumating si Buboy. Isa nga po sa mga kalaro minsan ni bunso. At nagsumbong po ito na nakita daw niyang pwersahang sinama ni Aling Bining si bunso. Nung mag-isa raw po itong naglalakad pauwi sa bahay namin. Nakita lang daw ito ni Buboy dahil nagkataong iigib sana ito ng tubig. Agad na lang daw siyang nagtago dahil ibang-iba raw talaga ang ikinikilos ni Aling Bining. Sakto pa nga po na dumating na nga rin po yung tatay ko at narinig niya ang tungkol doon. Mabilisan po naming sinabi kay tatay ang mga nangyari at nang marinig po niya iyon, walang pasabi at kinuha ni tatay ang kanyang revolver at nilagyan po niya iyon ng bala. Pinauwi namin si Buboy noon at nagmamadaling pumunta si tatay kila Aling Bining. Dala-dala ang bote ng langis at ang kanyang baril.
Sa takot po ni nanay ay pinasamahan nga po nito si tatay sa akin. Dumating po kami doon na walang ilaw ang bahay ng matanda. Inikot po namin sa likod pero wala. Tatadyakan na po sana ni tatay yung pinto nang bigla po kaming makarinig ng iyak sa may masukal po na parte sa likod po ng bahay. Tumakbo kami agad doon at agad nga po naming naabutan na hinihila po ni Aling Bining si Mayet papasok po doon sa masukal na parte. Nung sinigawan po ito ni tatay, hindi ko po inaasahan ang itsura po nito sa kanyang paglingon. Nanlilisik po yung mata at halos hindi na makilala. Ang sabi ng tatay ko, "Bining, wala kaming pinagsabihan. Ibalik mo ang anak ko. At pinapangako kong walang makakaalam pero bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Mangako ka na hindi ka namang bibiktima ng tao o umalis ka na lang dito." Sabi pa ng tatay ko noon at nung ginawa niya iyon, biglang tumigil si Aling Bining. Yung mas nakakatakot po doon, grabe po yung pagkulo ng langis sa boteng hawak ni tatay. Pero nung kumalma din po si Aling Bining, parang ganun din po yung nangyari sa langis po sa loob. Kumukulo pa rin pero hindi ganun kalakas. Dahil doon ay biglang nagpumiglas at nakawala ang kapatid ko. Sabay tumakbo po ito papunta sa amin. Nang mangyari po yun, bigla pong naging bayolente ulit ang aswang na si Aling Bining. At hinabol po nito ang kapatid ko. Doon na po nagpaputok ng 1 beses yung tatay ko na nagpatigil po sa aswang. Agad ko pong sinalubong at niyakap ang aking kapatid. Parang aatake pa si Aling Bining noon pero sinabihan po ito ng tatay ko na subukan niya lang daw at siguradong patatamaan na raw siya ng tatay ko. Kaya walang nagawa si Aling Bining noon kundi magtiwala na tutuparin namin ang pinag-usapan. Wala kaming pagsasabihan basta hindi siya mangbibiktima ng tao o umalis na lang ito. At alam niyo po ba yung nangyari pagkatapos ng gabing yon? Umalis po ng baryo si Aling Bining. Patunay na baka gusto po talaga nitong mangbiktima ng tao. Na hindi po siguro ito gaya ng ibang aswang na hayop lamang yung binibiktima. Nagsisi po noon yung tatay ko at sana raw pinatay na lang daw niya yung aswang. Pero yung sabi ni nanay, baka ikinapahamak pa raw ni tatay kung ginawa niya iyon. Dahil kung nagkataon, sa mata ng batas, tao pa rin yung napatay niya at hindi aswang. Walang aswang sa batas. Kaya siguro, mas mabuti na rin sa amin yon at sa baryo namin. Hindi pa rin namin pinagsabi dahil wala na rin namang katuturan kung gawin namin yon. Lalo at wala na nga rin po sa lugar yung matanda. Hindi na rin ito bumalik pa kahit kailan. Naiwan ng kanyang mga anak na meron ding sariling pamilya. Kapag merong nagtatanong sa kanila kung saan na nga ba nagpunta yung kanilang ina, wala pong masagot yung mga ito. O baka ayaw lang talaga nilang sabihin. Mabuti na lang at nakuha agad namin si Bonso. Ito po yung kwento ko, Sir Dan. Sana magustuhan po ninyo at ng inyong mga tagapakinig. Salamat po.